Yan, yes, hello. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, trending po ngayon itong si Philip Salvador, si Mr. Epektibo. So, trending pala siya ngayon at saka itong si Gloria Diaz. Si Gloria Diaz po yung dating Miss Universe noong 1969. Kasi po, nag-share or nag-post itong si Philip Salvador sa kanyang social media account and then nag-comment dito si Gloria Diaz at ang sabi, yung anak mo, padalhan mo ng pera. So, and then, nung ito po ay nakita po ng netizen, sumabog po ito sa internet at ngayon, pahiya na naman po ngayon si Philip Salvador. At ang malupit dito mga Streetwise, hindi pa po natatapos dun yung kwento. Kinumpirma ni Chris Aquino na talagang hindi talaga nagpapadala ng pera at pinabayaan ni Philip Salvador yung anak nilang si Josh. So ano bang pinupunto ko dito? Ang pinupunto natin dito mga kababayan, tatakbo-takbo kang senador, yung mismong anak mo nga pinabayaan mo. Diba? So, diba napaka-irresponsible mo palang hayop ka no? So ito, pakita ko to sa inyo, no? Ito po ay share ni Philip Salvador sa kanyang Facebook. Saan na ba yun? Ito. Wait lang Yan, ito. Mr. Epektibo. Wow, talaga hayop. Paano ka magiging Mr. Epektibo kung hindi ka rin naman naging epektibong ama? Bring him home. Yan lang sinasabi ni Philip Salvador. Galing pala mag-English dito no? Bring him home. So actually, para makuha natin yung point ng video po na to, ito yung yung parte ng video na yan ni Philip Salvador. Kung saan nga nag-comment itong si Gloria Diaz. Huling paalala. Tandaan nyo, this is a prayer rally. Tangin na mo. Forward nga natin. Sambayan ng Pilipino rin. Kaya ngayon, tandaan nyo lang, sinabi niya, maybe I can not make you happy. No. Bagal magsalita nito. Walang kwenta. So, sa bandang huling party na ko nga. Bring him home! Bring him home! Bobo talaga, no? Ang point dito, bring him home. Paano niyo pauwiin? Tatakas niyo. Igigera ninyo yung dahig. Well, tulad ng sinabi ko dati mga kababayan, may mga paraan para mapauwi si Digong. Unang-unang interim, di ba, na mukhang malabo naman. Pangalawa, hindi siya maging guilty sa kanyang kaso para hindi siya makulong. Pangatlo, tapusin yung kaso kagad. Well, hindi siya papapauwi ng ganyan. Bring him home. Ang point lang dito, na nagamit nyo pa rin sa politika, yung matanda kahit nakakulong. Well, obvious naman na ganun talaga ginagawa nila. So ngayon mga Streetwise, so dahil dyan po sa post na yan ni Philip Salvador, yung na yan, so nag-comment dito si Gloria Diaz. So sabi ni Gloria Diaz, yung anak mo, padalan mo ng pera. Hindi, malamang alam nyo na talagang ito marami nang nag-content nito. Pero mukhang nakalimutan ata nila yung sinabi ni Chris Aquino dati, na kinonfirma niya na totoong pinabayaan talaga ni Ipe, itong si Josh. So hindi lang ito nanggaling kay Gloria Diaz, nanggaling din po ito kay Chris Aquino mismo na nanay ng pinabayaan na anak ni Josh, ni Philip Salvador. So, ang gulo ko, no? So, ngayon, saan ba nagsimula yan? Nagsimula po yan dito. Teka lang, Noong 2019, ito. Ito, nabalitaan nyo malamang ito, no? Sabi dito, Senatorial Bet Bongo apologized to Chris Aquino after the multimedia star's name was dragged in a skit of Go and his friend Philip Salvador during his campaign sorties. So ang point ko dito mga babayan, binastos po ni Philip Salvador si Chris Aquino kasama si Bongo. So nag-apologize naman po si Bongo pero si Philip Salvador hindi. Kita mo nga 'di ba, wala ka nang kwentang ama, 'di ba, bastos ka pa. Hindi nga. Napanood niyo ba yung video na 'yon nung binabastos po ni Bongo at ni Philip Salvador si Chris Aquino? So hindi lang po nakapanood dito play natin to, malamang lang to, mga 1 minute mahigit na video lang ata ito.
So, wait lang Ito, panoorin nyo to So, hindi lang nakakaalam ng ano na to, ng story na to. Bongo sa MMK. Siya po yun. Alam nyo, pilit siya ng pilit 2002. 20 times po siyang bumalik ng Davao para gusto gawing pelikula. Pinipilit niya talaga. Alam nyo, sa kakapilit niya kay Mayor Duterte, sa kakabalik niya ng Davao City, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Ano? Grabe ka. Grabe ka naman sa akin. Ang dami. Actually, nakakatawa ba yun? Yung nag-iwan ng 4 na anak si Bongo sa Davao? Actually, nakakatawa ba yun? Para sa akin, hindi nakakatawa yun. Di ba? Well, sabihin na nga lang natin na skit yan, na joke yan. Pero, magjo-joke kayo sa harap ng buong mundo na sasabihin mo na si Philip Salvador nag-iwan ng 4 na anak sa Davao? So, ibig sabihin nun, manyakis talaga itong si Philip Salvador. So, ano nakakatawa doon? So, meron palang sakit sa sa pag-iisip. Di kasi 'di ba kapag manyakis ka, may sakit sa pag-iisip 'yun. O 'di ba? Ano nakakatawa doon? Gago pala kayo. Yung tao na baka maniwala sa'yo. Naloko mo nga si Chris Aquino! Ay! Ay! Alam niyo hindi ko niloko si Chris. Hindi mo niloko? Alam niyo minahal ko si Chris. Sandali! Oh. Alam mo, nandito yung best friend ni Chris. Ha? Andyan si Ma'am Len Alonte. Siya nagsabi sa akin na niloko mo si Chris Hindi ko Aquino. niloko si Chris. Huwag mo kayo maniwala. Hindi sasabihin ni ma'am yan. Ikaw talaga. Kung hindi mo niloko si Chris, Oh. mag-whistle ka nga. Whistle. Whistle lang ikaw. Sige. Whi- Whi- Oh, kita niyo mga Bisaya, hupas. Hupas nagsisinungaling. Hindi Alam niyo po, sa kaiisang pelikula nila ni Chris Aquino, yung Nandito Ako, alam niyo, doon niya po nakilala si Chris Aquino. Tama. At doon niya po niligawan si Chris Aquino. Tama. Tama. At doon niya po niloko si Chris Aquino. Hindi tama. Hindi tama. Di ba? Doon ko siya minahal. Umpisa ko siyang minahal doon. Oh, wala talaga to, no? So, hindi, actually, no? Alam naman, ayoko naman sana i-drag yung pangalan ni Chris Aquino dito kasi alam naman po natin may sakit. 'Di ba? At saka mukhang hindi po ata maganda yung kalagayan ni Chris Aquino dito, pero parte na po ito ng history po natin. 'Di ba? At kung sakali man no na itong pahayag na ni Chris Aquino makatulong para hindi po manalo or mabawasan po ng boto itong si Philip Salvador, gagawin po natin. Oh, so tandaan po natin sa Pulse Asia, no? Na survey, 'di ba? Yung bias na si Philip Salvador mukhang mananalo. And by the way, mga kababayan, dahil po dyan sa skit po na yan ni Bongo, nagsalita dito si Chris. Ito ito malakas pa siya dito Ito, panoorin nyo to. Ito, sige. Pero mali Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him. O, di ba? Sabi ni Chris Aquino, mali na nga. Ulitin ko Lolo. Pero mali Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. Yun. O, di ba? Malinaw mga kababayan na sinabi po ni Chris Aquino na malinaw na kinalimutan mo na nga si Josh. So, pabaya kang amang buha ka ng ina ka. Ganun lang po yun. Tatakbo-takbo kang senador pero pabaya ka palang ama. Sabi mismo ito ni Chris Aquino, well, alam ko naman no, na hindi naman kailangan ni Chris Aquino ng pera ni Philip Salvador kasi mayaman naman si Chris. Pero sinasabi natin dito, dapat nagpakatatay ka na lang. 'Di ba? Dapat nagpakatatay ka na lang diyan sa anak mo. Tapos ngayon nakapal-kapal ng mukha, tatakbong senador. Oh, yan si Chris Aquino na mismo may sabi niya na pinabayaan mo yung anak natin. Kapal ng mukha mo, walang iya ka. Pero mali Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him.
Pero mali na ginagawa mong biro ang anak ko. Yun. I do not deserve that. Actually, no, I deserve that. I made the mistake of falling for you. I made the mistake of loving you. You did not love me. Because had you loved me, 20 years after, hindi ako magiging biro sa isang skit, sa bawat entabyadong inaakyat mo. Tama. O, di ba? Tama, di ba? Kasi kung nirespeto mo talaga si Chris Aquino, Ipe, na niloko mo na nga, pinabayaan mo na nga yung anak ninyo, hindi mo gagawing biro yun. Malinaw naman yun, di ba? Kung may respeto ka sa isang tao, hindi mo gagawing biro yun. Without her consent. Okay lang sana kung may consent pinayagan. O sige, okay lang, di ba? Yun nga lang, out of nowhere, bigla kang nagbiro ng ganun, para ipanalo si Bongo. Eh ngayon, nabalikan ka nito. Actually, mga kababayan, kailangan po natin magising dito. Diyan po sa mga taong mga tanga na naboboto dito kay Philip Salvador, hindi porket na magaling na artista, magaling na pong politiko at magaling na pong public servant, especially na po pag senador. Di ba? Pabayang ama po ito. Napakawalang kwentang tatay po nito, mga kababayan, iboboto ninyo. Diyos ko kayo. Oh. So ngayon, kaya malamang hindi po talaga natiis ni Gloria Diaz na magsalita na confirm din ni Chris Aquino na hindi mo pinapadalahan yung anak mo. Okay lang sana, huwag na padalan Yung hindi ka man lang sana naging ama? Yung naging ama ka man lang sana? Oh. Actually, kakagigil talaga tong hayop na to. Philip Salvador, kapal ng muka. Kapal ng mukha nito, no? So ngayon, ito, no? So ano pa bang point natin dito, no? And actually, no, pagkatapos nga po niyan, ito pang gusto kong sabihin dito After all na pangyayari po na yon, sabi ni Bongo on Aquino joke, no harm intended. Di naman daw intention ni Bongo na manakit. Sabi ni Bongo, Ma'am Chris Aquino, paumanhin po talaga. The former SAP humbly apologized as he faced hundreds of supporters in a campaign rally of the Hugpo na Pagbabago Political Party in Manila on Wednesday. Di ba? So sabi pa dito, humingi siya ng apology. Di ba? So buti pa nga si Bongo. Alam nyo, no? Ito yung point ko dito Di ba? Si Bongo nag-apologize. Di ba? Pero si Philip Salvador, na pasimuno po ng joke po na yan, hindi po siya nag-apologize. Responsableng ama ka na nga, bastos ka pa. Di ba? So yun, no? So at least yun, at least you get the point, no? So kayo po mga streetways, no? Ano pa ba sabi nyo nga po dito? Sa ginawa na naman po ni Philip Salvador na isang katangahan, no? Para sa akin, isang malaking kalokohan po yan. Napaka-basic nun. Kung may respeto ka sa tao, hindi mo gagawing biro po yan. Di ba? So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, di ba? Syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. And then, kita na lang ulit tayo sa susunod natin content. And by the way, mga kababayan, maraming salamat po. Ang ABP, ang bumbero ng Pilipinas pala, ay nasa top 11 ngayon sa survey firm. At sa mga ibang survey firm po is mukhang mananalo po siya ng isang seat. So thank you po mga kababayan sa pagtitiwala po, sa pag-endorse po natin sa ABP. So syempre, tulad nga po na sinabi natin, pag ito po nanalo, ilalapit po natin ang ABP sa sambayan ng Pilipino. So, salamat po mga kababayan. So thank you po, no?